Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. AFP nagpamalas ng estratehikong live fire exercises sa Ilocos Norte sa gitna ng nagtataasang tensyon. Kamakailan lamang ay isinagawa ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang mahahalagang live fire exercises sa baybayin ng Ilocos Norte, malapit sa hilagang kanluran ng hangganan ng bansa. Ang mga pagsasanay ay maingat na isinasaayos upang simulan ang mga diskarte sa depensa laban sa posibleng pag-atake mula sa dagat sa Camp KP Bogiador Military Reservation sa baybaying bayan ng Burgos. Ang Burgos ay isang bayan sa probinsya ng dating Pangulong Marcos at nakatayo bilang bantay laban sa West Philippine Sea at Taiwan, mga lugar kung saan mas lalong lumilitaw ang mapangahas na asal ng China. Sa ilalim ng patuloy na joint exercises, Dagat Langit Lupa, Ajex Dagitpa, na nagsimula noong Nobyembre 6 at magtatapos sa lalong madaling panahon, may 1,500 na sundalo mula sa iba't ibang sangay ng Army, Navy, Marines at Air Force ang aktibong nakilahok sa mga pagkilos na ito. Ang mga pagsasanay na tinawag batay sa mga salitang Filipino para sa dagat, langit at lupa ay nagpapahiwatig ng komprehensibong handaang pangdepensa ng militar ng Pilipinas. Ang pagsasanay ay nagpakita ng iba't ibang uri ng puwersa kabilang ang mga makabagong armas tulad ng Autonomous Truck-Mounted Howitzer System, ATMOS, 155mm self-propelled guns na kamakailan lamang naipundar ng Army mula sa Israel. Nakilahok din sa mga pagsasanay ang mga close air support aircraft tulad ng AW-109 helicopters at ang A-29B light attack plane mula sa Philippine Air Force. Tampok din ang kakayahan ng Sultan M71 155 MEM towed howitzers ng Philippine Marine Corps. Matapos ang mga pagsasanay, tinawag ni General Romeo Browner Jr., ang AFP chief, ang pansin ng mga sundalo sa kanilang mahalagang papel sa pangangalaga ng integridad ng teritoryo ng bansa. Bagamat hindi tinukoy ang partikular na umatake, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging mapanuri at handang magpigil ng anumang banta sa mga baybayin ng Pilipinas. Sa kasong mayroong pambansang krisis, ipinahayag ni General Browner ang kanyang papel bilang pinuno ng Philippines Joint Task Force na magmamatyag sa mga operasyon ng Philippine Coast Guard, PCG at Philippine National Police, PNP. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang preparasyon kundi patunay rin ng determinasyon ng AFP na patibayin ang kanilang estratehikong kakayahan. Ito ay daan patungo sa mga mas malalaking pagsasanay na nakatakdang isagawa sa susunod na taon, kabilang na ang Balikatan Joint Training Exercises kasama ang Philippine at US Forces ayon kay General Browner. Pinigyang diin ni Colonel Michael Logico, ang tagapagpaganap ng AHEX Dagitpa, ang kahalagahan ng mga live fire drills sa pagpapalakas ng ugnayan ng iba't ibang sangay ng AFP. Ipinunto niya na sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, mas naiibsan ang pangangamba at mas naiintindihan ng iba't ibang unit ang kanilang mga papel sa hinaharap. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa baybaying rehiyon ng Hilagang Kanluran, ang mga pagsasanay na militar ay nagpapakita ng determinasyon ng AFP na panatilihin ang kaligtasan ng bansa at depensahan ang kanilang soberanya. Ang mga hakbang na ito ay nagpapatunay ng handaang ipamalas ng militar sa anumang banta na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pangangalaga ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-click ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin
ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.